Magandang hapon po sa inyong lahat o magandang umaga, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kasali na po sa ating pagbati ang ating mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat po sa ating Diyos sa hapong ito dahil nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapagbasa ng salita ng Diyos. Kanina lamang po ay natapos ko po yung pang 88 days nating Bible reading at ngayon po ay andito po tayo sa ating sharing time. At sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay wala ng panahon para magbuklat ng inyong mga Biblia, hayaan nyo po na basahan ko po kayo ng salita ng ating Panginoon. Ang isang pindot nyo lang sa inyong mga gadget ay maririnig nyo na po ang salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa buhay ko habang ako po ay nagbabasa ng kanyang salita. Ganon din po kayo habang kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. At salamat sa banal na Espiritu Santo sa kanyang pagsama sa buhay nating lahat upang ipaunawa sa atin ang kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po akong buklatin ang aklat po ni Lucas. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke or Lucas chapter 17 verse 26 hanggang 28. Sabi po dito sa Lucas chapter 17 verse 26, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Verse 27, noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Verse 28, gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Verse 29, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Alam niyo mga kaibigan, habang binabasa ko ito, tinitignan ko po isa-isa ang sitwasyon. Ibig sabihin ng panahon ni Noe, ang mga tao ay talagang abala. Ganon din sa panahon ni Lot. Talagang hindi po nila alam na may gagawin ang Diyos na gunaw. Merong tubig na gugunaw sa mundo at merong apoy na tutupok sa lahat ng tao doon sa lugar ni Lot. At sa panahon naman natin mga kaibigan, nakikita nyo rin ba na ang mga tao ngayon ay abala? Abala sa pagpapayaman, abala sa mga pangarap sa buhay, abala sa pagpaparami ng mga ari-arian sa buhay, kumbaga abala sa paggawa ng mga bagay na nagugustuhan nila, mga nagpapasaya sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga puso, sa kanilang damdamin, sa kanilang isipan. Lahat po yan ay nakikita ng Diyos ang sitwasyon ng mundo sa panahong ito. At parang wala pong kaiba doon sa panahon ni Noe at sa panahon ni Lot. Kung merong mga nagtatanim o maani, merong mga nag-aasawa o naghahanda sa pagpapamilya, yan din po ang nangyayari dito sa panahon natin ngayon. Kung merong mga nagsasaya, talagang lahat ay maligaya, masaya, maraming mga ginagawa ang tao, wala pong kaiba sa panahon ngayon. Ang kaibahan lang po ng panahon ngayon, nadagdagan pa yung mga bagay na magpapasaya sa puso ng tao. Ano po? Dahil sa panahon po ni Noe at ni Lot, wala pong mall doon. Wala pong mga social media noon, wala pong mga TikTok, walang YouTube, walang Facebook, walang Reels, walang content, kundi talagang kung ano po yung maisipan ng mga tao noon ay kanilang gagawin. Wala po silang pakialam. Ngayon, ang panahon natin, salamat sa Diyos kasi meron po tayong Biblia. Kahit gaano man po kagulo ang mundo, kahit gaano man kaganda, kasaya ang mundo, yan po ay pangmundo lang talaga. At salamat sa Diyos dahil meron siyang salita na iniwan sa atin sa pamagitan ng Biblia. Meron po tayong pagbabasihan na ang kasayahan o kasiyahan ng mundo ay pangmundo lang. At meron pong tunay na kaligayahan, tunay na kasayahan na walang hanggan, kundi yung pangako ng Diyos na tayo po ay kanyang iuuwi
tayo po ay kanyang ililigtas at dadalhin niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Ano po? Nung panahon po ni Lot, ng panahon ni Noe ay wala pong ganon. Kumbaga, ang boses lamang ni Yahweh ang naririnig ni Noe. Ganon din naman sa panahon ni Lot at wala pong iba silang nakita doon. Wala silang mga Biblia na magsasabi sa kanila na, "Uy, ihinto nyo yan. Hindi nakalugod-lugod sa Diyos yan. Yan ay kasalanan." Wala pong masyadong ganong sitwasyon ng mga panahon na iyon, kundi ang mga tao ay abala lang sa lahat ng kanilang ginagawa. At sa panahon man natin, mga kaibigan, may kanya-kanya pong kaabalahan ang tao ngayon. At ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng laman ng ating isipan, ng laman ng ating puso, kung ano ang itinitibok nito, kung ang Diyos ba o yung mga bagay na meron tayo sa buhay sa panahong ito. Kasi sinabi rin, na isulat din sa kanyang salita, na kung nasaan ang kayamanan ng tao, ay naroon ang kanyang puso. Kaya nga po sabi ko, salamat sa Diyos, kasi wala kaming mga kayamanan na itinuturing sa mundong ito, kundi ang kayamanan po na itinuturing namin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagtuturo, ang nagpapaalala at nagtutuwid kapag nagkakamali. Ang salita pa rin ng Diyos ang pinakamahalaga sa buhay natin sa ngayon. Ngunit kapag hindi alam ng isang tao na ang salita ng Diyos ang magbibigay ng gabay sa buhay ng tao para makaalis doon sa kasiyahan ng mundong ito, kawawa po ang tao. Kaya nga po, mga kaibigan, mapalad po tayo sa panahon natin ngayon. Mapalad tayo kahit gaano na katindi ang sitwasyon ng mundo. Andyan na yung aabang na, kumbaga nagsisimula ng kahirapan. Andito na yung mga virus, lahat na nangyayari na. Andyan na yung digmaan, andyan na yung mga karumal-dumal na mga sitwasyon na talagang nakakatakot kung titignan natin, pero purihin ang ating Diyos dahil nagpauna na ang Panginoon sa pagbabala niya sa buhay ng kanyang mga anak. Nauna na nating nalaman ang katotohanan sa mga parating na mangyayari sa mga panahong ito at sa mga susunod pang panahon, kung luluubin pa ng Diyos sa may darating pang susunod na panahon. Ano po? Dahil ang mga babala ng Diyos, yung kanyang mga propesiya ay nangyayari na. Matagal-tagal ng panahon na nangyayari na at patuloy na nangyayari sa panahong ito. Kaya nga sabi ko, ang panahong ito ay panahon na ng paghihintay sa ating Diyos. At purihin ang ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, binabago ng salita ng Diyos yung pananaw ng isang tao, yung pananampalataya ng isang tao, pananampalataya na walang ibang Panginoon, walang ibang Diyos, walang ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang at wala nang iba pa. Never na maliligtas ang isang tao sa pamagitan ng good works, sa pagiging mabait, sa pagiging mapagbigay, matulungin. Kapag ang isang tao gaano man kabait at wala siyang personal na relasyon sa Diyos, wala siyang totoong pananampalataya sa Diyos, at wala siyang banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay, hindi po makakamtan ng isang tao ang kaligtasan. Ano po? Kaya nga po may Biblia kasi dito po sa Biblia, dito po natin malalaman ang katotohanan na siyang magpapalaya sa buhay ng mga tao. Dahil kung tayo po ay mananatili doon sa lambong ng kasinungalingan na ating sinimulan sa buhay natin na walang iba na nagsimula kundi ang dyablo para dayain ang tao, ay talaga pong darating na ang Panginoon anytime, any moment, tapos andoon pa rin tayo sa maling way ng pananampalataya. Hindi po tayo makakaranas ng tinatawag ng mga tao na rapture, yung pagdagit ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya sabi ko nga, siguro kahit nangyayari na yung mga propesiya, yung mga babala ng Diyos, mga warning na sa kanyang muling pagparito o sa kanyang muling pagdating ay
mangyayari ang mga ganito, marahil ang Diyos ay may kahabagan pa talaga, naghihintay pa, nagbibigay pa ng chance sa mga tao na makapanumbalik sa Diyos, maisuko ang buhay sa Diyos, at sa pamagitan ng salita ng Diyos, dito po natin makikita ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya. Tayo ba talaga ay kay Kristo na? Tayo ba talaga ay ligtas na? Anytime man na mag-rapture, tayo ba ay makakasama sa rapture? Yan po ang nais ng Diyos na makita natin, kaya siya sa atin ang kanyang salita. Nung panahon po ni Noe, nung panahon po ni Lot, bisihan po lahat ng tao. Wala silang pakialam sa Diyos. Marahil tinatawanan nila si Noe, habang si Noe nandoon sa tuktok ng pinakamataas na bundok, gumagawa ng barko, at tinatawanan nila, ano ba yan? Kumbaga summertime, ito si Noe, ilang taon nang gumagawa ng barko, siguro pag-insulto, siguro puro tawa, tinatawanan si Noe, ano po, nilalait, hinuhusgahan. Pero dumating ang punto, napakatagal na panahon, 40 years din ba yun mga kaibigan? Kung hindi po ako nagkakamali, ano po, nakalimutan ko. Sa tagal ng panahon ng bago mabuo ni Noe yung arko na yun yung tagal din ng panahon ng paghihintay ng Diyos sa magbalik loob ang mga tao sa Kanya. Pero hindi kasi bakit? Abalang-abala ang mga tao sa lahat ng bagay na panglupa lang, lahat. Kasiyahan, kaligayahan, kumbaga sa panahon natin, party, ayan, kumbaga sige, shopping dito, shopping doon, kailangang maikot ang buong mundo, maikot ang buong Pilipinas, kumbaga bago man lang matapos ang taon ay magawa ko ang mga bagay na ito. Kumbaga ang pangarap ng tao sa panahon ito ay pansarili lamang, at wala pong pangarap para sa kanyang kaligtasan, na ang Diyos ang dapat niyang unahin at lapitan at asahan at panaligan, na ang Diyos lamang ang makakapag-fulfill ng tunay na kaligayahan at makakapagbigay ng tunay na kaligayahan sa kanyang buhay sa pamagitan ng tunay na relasyon, tamang pananampalataya sa Diyos, tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos, at isa pamuhay ang salita ng Diyos, upang sa ganon yung ipinangako ng Diyos sa bawat tao na kanyang nilikha, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, ay makamtan ng tao. Kailan po ba dapat makinig ang tao? Kailan po ba dapat ma-realize ng tao na yung kanya palang ginawa sa buong panahon ng kanyang buhay ay baliwala lamang? Dito ko po nakita sa nangyari po sa LA, sa California. Ang mga tao mayayaman, pero sa isang iglap, naabo lahat ng kanilang kayamanan. Tapos nung naabo na, doon lang sila lumuhod sa harapan ng Diyos, kumilala kay Kristo, lumapit kay Kristo, at doon lang nila nakita na totoo palang may Diyos. At kailangan pa ba, mga kaibigan, na gamitin ng Diyos ang kanyang tabak? Kapag atin pong nababasa yung tabak ng Diyos, darating siya, bit-bit ang kanyang tabak. Yun po pala, yung tabak na yun, grabe. Yun po, ginamitan ng Diyos ang kanyang tabak, ng kanyang kapangyarihan, apoy, para malusaw, malapnos ang lahat ng kabuhayan ng mga taong yun, mga mayayaman, upang makapanumbalik kay Kristo. Grabe ano po. Pero alam niyo po ba, hindi po ako doon tumingin sa mga material ng bagay na nalapnos, yung mga ari-arian nila na nalapnos. Naluha po ako dahil binigyan pa ng Diyos ng chance yung mga taga-California na hindi talaga kumikilala kay Kristo, sa pamamagitan ng pagpapahintulot at pagpadala ng Diyos ng kanyang tabak na nalupnos, nalusaw lahat ng kabuhayan. Nagbalik loob ang mga taong yon sa Panginoon. At yun ang hinihintay ng Diyos, yung makapagbalik loob ang mga tao sa Kanya, dahil yun din lang naman ang importante, mahalaga sa Diyos, yung makauwi ang Kanyang mga nilikha ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kaibigan, maging maging alisto po tayo, maging alerto tayo, at suriin nating mabuti yung bawat sitwasyon ng buhay. Alam niyo po, grabe nga, sabi ko, Lord, thank you, kasi baka mga nakaraang pagpasok ng January, parang tinatangay ako ng mundo.
yung aking mga reels. At salamat nga sa Diyos dahil merong mga tao na hindi natin kalahi ang ginamit ng Panginoon na i-video call ako, i-message ako ng mga kung ano-ano, i-offeran ako ng mga kung ano-ano para lang yung aking sayaw ay para lang daw sa Kanya, in Jesus name. Grabe mga kaibigan, so doon ko po nakita, Lord, sorry na kumbaga ipumapasok na ako sa mundo ng impyerno. So, agad-agad po ang Diyos ay hindi po papayag na si Rele na kanyang tinubos ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, na mula sa makasalanan na buhay ay babalik doon sa makasalanan. Ang Diyos po ay napakabait, mahal na mahal po ako ng Panginoon. At salamat doon sa mga alien na yon na pinahintulutan ng Diyos na guluhin yung aking tulog at guluhin yung aking account, ano? At salamat dahil ipinakita sa akin ng Diyos yung kamalian, yung karumal-dumal na kamalian na pwede akong mahagip ng kapangyarihan ni Satanas. Pero ganun po sobrang mahal na mahal po ako ng Diyos. Kaya, ayan mga kaibigan, andito po ako ngayon, nagpapatunay sa inyo na kapag ang Diyos po ang maghari sa ating buhay, kahit anuman ang gawa, kahit anuman ang plano ng demonyo, hindi siya makapanaig sa atin. Bakit? Kasi pinaghaharian tayo ng Panginoon. At salamat sa salita ng Diyos, dahil kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman na maling landas na pala ang ating nilalakbay, kumbaga napapasukan, dahil ang nais ng Diyos straight lang tayo, going straight lang tayo, sa Panginoon lang tayo. Ang social media ay anti-stress, anti-depression, o kung ano pa man, pero tandaan po natin, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na nagtatanggal ng stress at depression sa ating mga buhay, walang iba kundi ang ating Diyos. At sa pamagitan ng kanyang salita, ituturo niya sa atin kung paano makawala ang ating mga buhay sa mga stress na yan, sa mga depression na yan, sa mga problema na yan, mga suliranin na yan, mga kung anong mga bagay na ginagawa ni Satanas para guluhin ang buhay ng isang tao. Ano po. So yun mga kaibigan, maging alerto po tayo, magbantay, maghanda, at lalo po nating ipakinis sa Diyos ang ating relasyon at pananampalataya sa Kanya para anytime man na dumating ang ating Panginoong Hesukristo para kuhanin ang kanyang mga tinubos, ang kanyang mga anak. Naka-ready po tayo. Wala po akong pakialam kung ano man ang sasabihin ng tao sa akin. Wala po akong pakialam kung ano po ang impresyon o kung ano man ang mga own paradigm nila sa salita ng Diyos na aking binabahagi. Ang pinapakialaman ko po ngayon ay para maibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng kakarinig at magbigay ng panahon para makinig upang ang kaligtasan ay kanilang makamtan. Wala po akong ibang dalangin sa Diyos, kundi lahat ng mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos ay makakilala nawa ng lubusan ng totohanan sa Diyos at maagaw sila ng kapangyarihan ng Diyos, ng salita ng Diyos sa trabaho na makamundo. Tandaan po natin, lahat po ng bagay na ating pinaghihirapan dito sa mundo, may iwan lang po yan lahat sa mundo. Ngunit yung mga bagay po na ating pinaghihirapan na makalangit, yan po lahat ay iniipon ng Diyos doon sa langit, at yan po ang magdadala sa atin doon sa kaligtasan sa pamagitan ng pagsunod natin kay Kristo, pagkilala natin kay Kristo bilang ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. Ano po? So mga kaibigan, maraming salamat po muli sa ating Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos po ay napakabuti, mahabagin, makapangyarihan, mapagmahal, pero namamalo din ang Diyos. Hindi lang palo, yung tabak niya pumapatay pa yan. Kaya tandaan po natin, ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag po nating kalimutan yan. Hanggang dito na lang po uli ang ating sharing time mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking mga subscribers dito po sa aking YouTube channel. Mula po ng September, ngayon po January, tayo po ay medyo maganda-ganda na yung community natin. Nasa 1,460 plus
member na po tayo, subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa inyong views. Salamat sa pagkikinig. At ganoon din sa aking mga kaibigan dito po sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay, higit sa lahat sa espiritual na ating pamumuhay. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Salamat sa ating Panginoong Hesus na siyang napako sa krus. Kaya po tayo ay nakaranas ng kaligtasan. Dapat alam natin na niligtas na tayo ng Panginoon. Kaya ayusin po natin ang ating relasyon sa Diyos at ating lakad. Going straight po tayo sa Panginoon. In Jesus' name, Amen.